siguro narinig rin yung salita, knowledge is power. So, bahagyo, kahit ako nung panahon ni Jesus, napakapangyarihan ang pagkakilala, ang kaalaman. Kaya nga, bahagyo ngayon, tinawag man din ay information technology. Medyo yung kagandahan na ngayon ay medyo na-democratize yung information kasi gawa ng pagdating ng internet at makabagong teknolohiya sa komunikasyon. Pero napakalaga ako, yung kapangyarihan ay nawakan ng informasyon. Kaya kung mapapansin natin, yung tanong ni Jesus ay, sino ako? Sino ako? Sino ako para sa inyo? So bahagyo, very personalized. At yung hamon na pinamamanit sa atin ng pumiraman ay magdudulot sa atin na higit na kapangyarihan. Lalo-lalo yung pagkakilala natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi kung tayo hugot, sabi natin, paano masaranging maano ang isang tao, hindi mo na makita. Paano na makapagpiling mo sa kanya kung hindi mo siya kilala. Kaya napakahalaga ko yung pagkakilanlan ang gawa din natin. Kaya hanggang ngayon, may pagawagin natin yung panahon na rin, yung race, ay may AI. Kasi may AI, kailangan nyo kasi bakit? Mag-i-store ka ng maraming information, para maraming po yung mga operation ng AI. Kaya kapag kulang ka sa informasyon, ay kulang, hindi na makikita yung tunay na paggamit ng ginagawa natin AI. Pero, bumalik tayo kay Jesus. Kung tayo na 2,000 years ago na, ay napakapangyarihan yung pagkakilala, lalo-lalo na sa Jesus. Kaya tayo na ng pumilawag, kilalanin natin sa Jesus. Kilalanin natin ang bawal isa. At kung Diyos ang nais na isa makilala natin siya para sa natin. Hindi yung alin according to ay ito yung pagkakilala ko siya kasi sabi ng kapitbahay ko, sabi ng kaibigan ko, alam mo na Jesus sino ako para sa ito. Kaya kinakailangan natin ng higit na makita yung nabanggit na katutuhanan upang tayo ay higit na makapaglingkod at makapagmahal sa Kanya. Sa baba ng mga paraan, tayo na unang pumulapan. Una ay para masabi natin na kilala natin sa Tagalog, kilala. Sa English, maraming layer. Mayroon kong tinatawag tayong acquaintance. May tinatawag tayong co-worker, kapartner. So, bahagi yun. Marami tayong pwede gamitin sa salita. Kasi, sabi na natin, ay sapin-sapin na pagkarunawa natin sa bawat isa. Pero makita natin, ilangan tayo ng pumunta para lumago tayo sa pagkilala sa Kanya. At sa bawat isa sa atin. Kasi kung minsan nalilisaw tayo, kasi akala natin, kilala natin. Pero nakamali mo na tayo. Pagkakilala natin ngayon, sabi natin, ay statement lang. Hindi sa absoluto.
hindi natin kilala ang bituka. Pero ito yung pagkakaroon, paano? Una, we spend time together. Napakalaga yung panahon na kinakailangan hilangin natin sa bawat isa. Pagkakaroon, sabi na natin, ang tawag ako minsan ngayon, hindi lang pala sa panahon, hindi panahon. Pero yung panahon ay quality time. Kinakailangan para masabi natin kilala natin yung bawat isa. Meron tayong pinagsamahan. Meron tayong kabahagi ng ating karanasan. Magkasama tayo, magkasalo. Baka sabi natin, para masabi natin, kilala ko yan, kilala ko si Jesus. Kaya kung tusin, patuloy kong mahapon, napakalaga yung ating pagdiriwang every Sunday o Saturday, hindi Saturday. Otherwise, aman lang tayo magkakatagpo. Pero na magkaroon tayo ng panahon natin. Every Sunday, kasi hindi lang yun batas. Ngunit bahagi yun, nakasabi natin na patuloy natin kinikilala sa Jesus. Ang pamagitan ng alin na sa ibang salita na pagkasama-sama natin bilang isang bayan ng Diyos sa pamagitan ng tinatawag natin liturgia ng banal na pagliliwang ng misa. Isang karanasan na kung saan ay umuhukod sa ating bilang mga anak ng Diyos. Pangalawa, ang natin ay makausap. Kasi iba ko talaga kapag kinausap. Maaaring siguro naririnig natin o siguro masabi natin na tayo ang nagsasalita pero hindi tayo nag-uusap. Napamahalaga ko yung makipag-usap kasi wala natin malalaman. Kasi maaari kasi na nakita natin yung kanyang ginagawa pero hindi natin alam kung saan ba anong dahilan kung bakit niya ginagawa yun. Saan ba siya uuhukot sa kanyang pagkilos. Ano ba rin naging bahagi ng kanyang karanasan kung bakit niya ginagawa yun. So malaking may dudulong ng pagkilala at saan mismo gagawin sa kanya. Pangatlo ay alin, yung constancy. So, napakahalaga ko yung constant. Kaya masabi natin, nakilala ko yan, kasi nakausap ko yan, nakasama ko yan. Kaya once in a blue moon lang. Hindi. Makita natin na sabi ba, may palagihan. Kahit na once naman. Sabi ko, every once a week. Magkakasama-sama. Doon natin hindi na makikilala yung bawat isa. Kasi kung minsan na lang tayo nagtagpo at nagkausap, hindi lalako yung pagkakilala natin kay Jesus. At kung nga mo natin, pagkakataon na kung saan ay sa tulong ng pagkakataon na ito, ay makikilala natin natin, nakilala ni Pedro. Pedro ng pangalaman, hindi siya lahat. Ano yun? Pagkakarisan ka. Kasi huwag natin kalimutan natin na sabi ka natin, ang higit na magpapakilala kay Jesus para sa ating natin. Siya mismo. Kaya ang tawag natin sa ulit libro sa banal na kasulatan natin, ang libro ng pahayag. Revelation. God will constantly reveal Himself to us. Pero, hindi sa pagdong. Kinakailangan natin, may puso tayo na hanggang pumunta. Kasi kahit na gusto ng Diyos na magpakilala sa atin, hindi naman natin siya pinapansin. Walang mangyayari. Kaya sabi nga natin, hindi yung pinakawalan kung bakit, masasabi natin, bakit? Siyempre, kung sinabi na ikaw ay Pedro, sinabi mo ng palitong ito, ito tayo kung ano sa simbahan. Bahagi rin, kasi nilay, hindi sa Greece. Hindi sa Greece ka. Nanawa ay makita ko natin
na nais ang Diyos natin na tayo ay maging bukas na patuloy siyang pagkakasali. Tayo ay pinatawagan, hindi lang sa kayo, na maging panlupang bago. Ngunit kahit kasi yung mga magpapasiyan natin, na masabi natin na ba't mo ginagawa yan? Kasi pinala ko sa Jesus. Bakit mo nagpili mo dito sa simbahan? Kasi pinala ko sa Jesus. Yun ang huwag natin kalimutan. Yung pagkakilala natin kay Jesus ang siyang magbibigay sa ating lakas upang isa na kumana natin yung mga gawain na ito na ating paglilipod at patuloy na pagmamahal. Pero hindi natin sa mulang pumiyaman. Dalawa ay maging bukas sa ating puso sa patuloy na pagpapakilala na Jesus sa ating buhay. Dalawa, ang buhay rin natin ay isang buhay na tanda na nasabihan ito ang buhay ng pagpapakilala na Jesus sa taong ito at sa bawat isa sa atin.